Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2429. Bilang babae ni Daryl, nais siyang tulungan ni Stella at gumawa ng anumang bagay para sa siyam na kontinente. Bago pa sumagot si Daryl, tumayo si Donahue ng mabilis at ngumiti. Hindi kailangan iyan, Miss Scope. Napunta ako sa Coral Island, kaya alam ko ang paraan. Bukod, malakas si Sectmaster Darby, magiging maayos tayo. Tumango si Daryl bilang pagsang-ayon ng marinig ang sinabi ni Donahue. Humarap si Daryl kay Stella at sinabing, tama ang young Master Vicara. Magiging maayos kami. Mas mabuti kung manatili ka upang labanan ang tribo ng Raksasa. Sige kung ganun. Medyo nabigo si Stella habang tumango ang ulo. Sa sandaling iyon, ang iba pa ay hindi napansin ang anumang kakaiba. Gayunpaman, tinitigan ng mabuti ni Yvette si Donahue kasama ang kanyang magagandang mga browser na mahigpit na nakakandado. Bakit hindi niya pinayagang sundin sila ni Stella? Dapat niyang malaman na si Stella ay ang Icefire Island eldest young miss at pamilyar sa dagat. Sa kanyang paligid, malaki ang maitutulong niya kung may emerhensya. Kahit na mukhang nababagabag si Vicara, masasabi mong hindi siya nasalanta tungkol sa pagkamatay ni Rama. Lalo namang naghinala si Yvette kay Donahue. Matapos ni Daryl at ng iba pa ang kanilang mga talakayan, umalis sila sa kampo ng militar. Sa parehong oras, nagsimulang maghanda sina Daryl at Donahue para sa kanilang paglalakbay. Nang bumalik siya sa tent, nakita ni Daryl na sinusundan siya ni Yvette na may magkasalungat na ekspresyon sa mukha. Ngumiti si Daryl at sinabing, ano ang mali, bakit mo ako hinahanap sa labas ng asol? Nang sinabi niya iyon, mukhang malambing si Daryl, ngunit nahihiya siya sa kanyang puso. Sa lahat ng mga taon, naramdaman niyang sobra ang pagkakautang niya kay Yvette. Hindi lamang sa kanyang ngunit kina Yvonne, Irene, at iba pa rin. Hindi kita makita kung walang mali, walang pasensya na sabi ni Yvette, nakatingin kay Daryl. Siyempre kaya mo, bakit hindi mo magawa? Ngumiti si Daryl, inilapag ang kurtina at niyakap si Yvette. Mamimiss mo na ba ako? Huwag mag-alala, babalik ako ng mabilis sa sandaling makuha ko ang mga kayamanan na naiwan ni Emperor Zuan Yuan sa Coral Island. Ang kilalang kilos ni Daryl ay nagpahiya kay Yvette. Ang kanyang hindi kapani-pani walang magandang mukha ay namula agad, mukhang hindi kaakit-akit na kaakit-akit. Nais ni Yvette na makalaya sa sandaling iyon, ngunit nang maramdaman niya ang manly aura ni Daryl na lalaki, hindi siya gumalaw. Mamimiss kita. Samandal si Yvette sa mga braso ni Daryl. Alam mo ba, mula noong sinimulan niyang Gian ang pag-atake sa mga kontinente hanggang ngayon, wala kaming maayos na pag-uusap sa napakatagal. Bagaman nakikita namin ang bawat isa sa araw-araw ngayon, kailangan nating labanan laban sa tribo ng Raksasa, at ngayon, aalis ka patungo sa Coral Island. Nang marinig niya iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl habang inaalo ito ng mahina, huwag kang mag-alala. Malapit na matapos ang lahat. Pagkatapos, mahahanap natin ang isang matahimik na lugar at live-in na pagkakahiwalay doon, magkaroon ng isang bangkos ng mga bata at hayaan silang pamahalaan ang isang lugar sa kanilang sarili. Nang makita si Daryl na nagiging chikir nang magsalita siya, lalong namula si Yvette habang nagbubulong-bulong siya, wala kang kahihiyan. Sino ang may mga anak sa iyo? Bagaman sinabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan, at inaasahan niya ang hinaharap. Pagkatapos, may naalala siya at pinalaya ang sarili mula sa mga braso ni Daryl habang sineseryoso niyang sabihin, mayroon akong isang bagay na kailangan kong pag-usapan. Sabihin mo sa akin, nakangiting sagot ni Daryl. Binaling ni Yvette ang kanyang ulo upang mag-isip at binuka ang kanyang bibig upang magsalita, napansin mo bang may hindi tama kay Vicara? Saglit na natigilan si Daryl at kaagad na sumagot ng nakangiti, ano naman siya? Bumantong hininga si Yvette at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa mga naobserbahan at mga pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nang marinig niya iyon, pinisil ni Daryl ang kanyang mga alis at naisip. Ngumiti siya pagkatapos niyang sabihin, masyado kang nag-iisip, si Young Master Vicara ay alagad ni Master Rama. Kaya paano magkakaroon ng anumang problema habang pinag-uusapan nila,
Isang magalang na tinig ang nagmula sa labas. Sectmaster Darby, nandyan ka ba? Ito ay ang Donahue. Kabanata 2430. Nagkatinginan sina Daryl at Yvette. Magsalita tungkol sa Diablo na isip niya. Umalis ang lalamunan ni Daryl at ngumiti habang sinasabi, narito ako. Young Master Vic Ara, mangyaring pumasok. Dahan-daang lumakad si Donahue. Sa sandaling iyon, sa labas ng base camp ng Siyam na Kontinente, ang mga tropa ng mga tao ay sumugod. Mayroong 10,000 ng mga tao, lahat ay nagsusuot ng parehong mga damit at lumalabas na malalakas na aura. Mga pirata sila. Nanguna sa kanila ay isang binata at 2 ginang. Ang lalaki ay nasa edad 18 hanggang 19 na taong gulang, tumingin siya cool at matalino na may isang pambihirang aura. Ang 2 batang babae ay hindi kapanipaniwala na sexing at kaakit-akit. Nagpalabas sila ng isang kabataan at magandang aura. Sina Ambrose, Era at Heather. Matapos ang paglalakbay para sa libu-libong mga kilometro sa dagat, sa wakas nakarating sila sa Chaotep Mountain Range. Nang halos makarating sila sa base camp ng Siyam na Kontinente, isang pares ng nagpapatrulyang sundalo ang hindi mapigil ang sumigaw, sino ka? Kami ito. Malakas na sagot ni Ambrose na may lakas sa kanyang tiyan. Ambrose Era nagulat ang mga sundalo at nasasabik silang makita sila nang makalapit na sila. Mabilis nilang dinala sina Ambrose at Era sa kampo. Di nagtagal, lumabas sina Chester, Dax, at ang iba pa matapos marinig ang kaguluhan. Hindi kapanipaniwala silang nagulat na makita si Ambrose at ang iba pa. Maraming mata ng tao ang nakakulong kay Heather. Nakasuot siya ng isang mahaba, espesyal na damit na scale ng isda na nagpamalas ng kanyang sexing figure. Ang mahabang damit ay kuminang ng maliwanag sa araw, mukhang maganda. Bagaman ang paraan ng pagbibihis ay ibang-iba sa mga kababaihan sa 9 continents, ang kanyang aura ay parang isang engkanto. Sa sandaling iyon, napaisip ulit si Dax at ngumiti habang sinabi kay Era, "Little girl, I am so lega na makita na okay ka lang." Haha, masisiyahan si Daryl kapag nalaman niyang nandito ka. Mabait at maganda si Era. Nagustuhan siya ng lahat, at walang iba ang Dax. Hindi pinansin ni Dax si Ambrose ng tuluyan. Ang batang lalaki na ito ay palaging nakakahanap ng mga problema kay Daryl. Naghihintay lang ako na bigyan siya ng leksyon. Sa oras na iyon, hindi pa alam ni Dax na nagsisi si Ambrose at naintindihan na mali siya kanina. Magalang na binati ni Era ang lahat ng tanungin niya si Dax, ang mukha nitong puno ng pag-aalala, "Tio Dax. Nasaan ang aking ama? Ang tatay mo ay nasa tent niya. Ipagpalagay ko na nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit upang maghanda para sa kanyang paglalakbay sa Coral Island," sagot ni Dax. Habang nagsasalita siya, ngumiti si Chester at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ano nagkatinginan sina Era at Ambrose nang magbago ang kanilang ekspresyon. Nais ng ama na pumunta sa Coral Island kasama si Vic Ara. Hindi ba nila napansin na si Vic Ara ay Donahue? Pagkatapos, tinuro ni Era si Heather at nag-aalala na sinabi, "Ito si Heather, ang princess of the Simaki clan. Hindi kailangang pumunta sa ama ng Coral Island. Lahat kayo naloko. Si Vic Ara ay hindi alagad ni Master Rama at sa halip ay Donahue," paliwanag ni Ambrose. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Ang alagad ni Master Rama ay si Donahue. Paano posible iyon? Pag-isipan, paglalakbay nito, si Donahue, ang Diablo, ay hindi lumitaw ng mahabang panahon, nagtataka ang lahat. Kabanata 2431. Nasaan na ang Donahue? Tanong ni Era na nag-aalala. Nagkatinginan ang bawat isa. Pagkatapos, isang nagpapatrulyang sundalo ay nagsabing, "Nakita ko si Master Vic Ara na napunta sa tent ni Sectmaster Darby ngayon lang." Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Pagkatapos, mabilis silang sabay na tumakbo papunta sa tent ni Daryl. Si Donahue ay nagpanggap na alagad ni Rama at dumating sa base camp, dapat may bahala siya. Samantala, si Donahue ay umakyat pa lamang sa tent ni Daryl at natigilan nang makita si Yvette na nandoon din. "Young Master Vic Ara, may kailangan ka ba?" tanong ni Daryl. Nakuha ulit ni Donahue ang kanyang saloobin at ngumiti habang sinasabi, "Wala nang gaanong, dito lang ako upang malaman kung tapos ka na sa iyong paghahanda." Gayun din, kailan tayo magsisimula sa ating paglalakbay? Nang sinabi niya iyon, pinanatili ni Donahue ang kanyang pansin kay Yvette.
Samantala, inoobserbahan din ni Yvette ang Donahue. Bagaman hindi nag-aalala si Daryl, tiwala siya sa kanyang sariling likas na hilig at sigurado na may mali kay Vicara. Bahagyang tumawa si Daryl at sinabi kay Donahue, "Nagbibigay ako ng ilang mga order na maaari akong umalis anumang oras." Nang marinig niya iyon, tumanggo si Donahue. Ngunit hindi siya kaagad umalis. Si Yvette ay ang dating Princess of the New World, siya ay matalino at may kakayahan. At ngayon naghihinala siyang nakatingin sa akin. Naisip na niya ang aking pagkakakilanlan, nagtaka siya bago dumating ang isang ideya sa kanya. Sectmaster Darby, ikaw ay nagdadala ng napakalaking responsibilidad. Naturally, maraming mga order na kailangan mong itabi. Hihintayin kita sa pasukan ng kampo, aniya. Nagkunwari si Donahue na may iniisip at nagpatuloy na sinabi, "Sectmaster Darby, maaari ba akong tumingin sa iyong Dragon Ball?" Dahil iniwan ito ni Emperor Zuan Yuan, dapat itong maging pambihira. Si Donahue ay isang tusong tao. Nang mapagtanto niyang naghihinala si Yvette sa kanya, nagpasya siyang lokohin si Daryl sa pagbibigay sa kanya ng Dragon Ball. Pagkatapos, hindi niya kakailanganing magplano na nakawan ito mula sa kanya. Karaniwan, hindi nais ni Daryl na ibigay kay Donahue ang Dragon Ball, kaya't nanatili siyang tahimik. Ang mga kilos ni Donahue ay lalong naghinala sa kanya ni Yvette. Si Daryl ay aalis kasama niya sa Coral Island. Magkakaroon ng maraming mga pagkakataon sa panahon ng paglalakbay para sa Donahue na humanga sa Dragon Ball. Bakit gugustuhin itong tingnan ngayon, siya ay nagtaka. Isinumpa ni Donahue sa kanyang puso nang makita ang reaksyon nina Daryl at Yvette. Si Daryl at Yvette na ito ay medyo maingat. Ngumiti siya at mahinang sinabi, "Mabuti kung ayaw mong ipakita sa akin." Narinig ko mula sa head of si Maki clan kanina sa Coral Island bago ang tungkol sa dalawang item na naiwan ni Emperor Zuan Yuan. Ang isa sa mga ito ay kasama ang si Maki clan, at ang isa ay nasa saklaw ng Chaotic Mountain. Nais ko lamang makita kung ang Dragon Ball na hawak mo ay tulad ng kung paano inilarawan ng head of si Maki clan. Si Donahue ay nagsisinungaling. Hindi niya alam ang head of si Maki clan man lang. Sa oras na iyon, tumatambay lamang siya sa isang lugar malapit sa Coral Island, at hindi talaga siya pumasok sa Coral Island. Ay si tumango si Daryl, hinayaan ang bantay niya habang inilabas niya ang Dragon Ball. Kung iyon ang kaso, mangyaring tingnan. Iniabot niya ang Dragon Ball kay Donahue. Si Donahue ay naging hindi maiisip na nasa sabik habang inaabot ang Dragon Ball. "Sectmaster Darby, hihintayin kita sa pasukan ng kampo. Kapag natapos ko na ang pagsusuri sa Dragon Ball, ibabalik ko ito sa iyo," nakangiting sabi niya. "Haha, Daryl, maloko mo. Inabot mo sa akin ang Dragon Ball tulad nito. Ang kahon ng kayamanan mula sa si Maki clan ay nasa kuweba pa rin sa kagubatan, ilang kilometro ang layo. Ngayon na nasa akin na ang bola ng dragon, ang kayamanan ng Emperor Zuan Yuan ay magiging akin kaagad," snickered niya sa sarili. Plano ni Donahue na umalis sa kampo at magtungo sa yungib sa kagubatan upang kunin ang kayamanan sa sandaling umalam siya kay Daryl. Pagkatapos, gagamitin niya ang Dragon Ball upang buksan ang kahon ng kayamanan at makuha ang kayamanan sa loob. Sa wakas ay makakabalik siya sa kanyang dating pagkakakilanlan at hindi na kailangang magpanggap bilang isang monghe. Mas naging emosyonal siya sa kaisipang iyon habang nagpaalam kay Daryl at umalis na. "Pare!" Biglang may tunog ng mga yabag mula sa labas ng tent. Isang desperadong boses ang sumigaw, "Pare! Si Vicara ay Donahue. Huwag mong hayaan na lokohin kanya." Si Aira, Chester, at iba pa. Kabanata 2432. Kinuha lang ni Donahue ang Dragon Ball mula kay Daryl nang bigla niyang marinig ang sigaw mula sa labas. Nagkaroon siya ng pagkabigla sa kanyang buhay. Ang binata na sina Ambrose at Aira ay napakabilis na dumating, ngunit mayroon ako ng Dragon Ball ngayon, kaya ano ang dapat kong mag-alala, na isip niya. Narinig din nina Daryl at Yvette ang sigawan sa labas, at nagbago agad ang kanilang ekspresyon sa mukha. Young Master Vicara, si Donahue, paano ito magiging posible? Malinaw itong narinig ni Daryl. Ang boses mula sa labas ay si Aira. Si Aira ay kanyang sariling anak na babae, siya ay matalino at mabait, kaya't hindi niya mabubuo ang ganoong bagay. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin ng diretsyo kay Donahue,
ikaw nakita ni Donahue na nagsisimulang magduda sa kanya si Daryl. Inilibot niya ang kanyang mata at nagpas siyang huwag ng magtago. Pumunta sa impyerno. Umungol siya habang binaril ang isang malakas na aura at sinuntok si Daryl sa dibdib. Alam ni Donahue na sa pagdating nina Ambrose at Era, hindi na niya maitatago ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, walang point sa kanya na panatilihin itong itinago dahil nasa kamay na niya ang Dragon Ball. Hindi mahina si Daryl. Sa halip na kontrolado ko siya, maaari ko ring saktan ang pag-atake at atake. Kapag nasugatan ko si Daryl, magkakagulo ang kampo ng 9 na kontinente. Ito ay magbibigay sa akin ng pagkakataong tumakas, naisip niya, na may kumpiyansa. Bagaman malakas si Daryl, naniniwala siyang hindi pa rin maiiwasan ni Daryl ang kanyang suntok. Si Daryl ay hindi kapani-paniwalang galit at hindi inaasahan na aabangan siya ni Donahue dahil sa desperasyon. Gayunpaman, halata na siya talaga ang Donahue, walang duda tungkol doon. Daryl, mag-ingat, sigaw ni Yvette nang makita niya si Donahue na sinusubukan siyang suntukin. Nais niyang magmadali upang tulungan siya, ngunit huli na. Sinubukan ni Daryl na iwasan ang suntok ni Donahue, ngunit si Donahue ay masyadong malapit sa kanya. Sinubukan ni Daryl na kumilos ng mabilis, ngunit walang paraan upang magtago. Sa desperasyon, mabilis niyang naaktibo ang kanyang panloob na enerhiya upang maprotektahan ang sarili mula sa pag-atake. Bang! Ang suntok na iyon ay nagdala ng buong enerhiya ni Donahue, at ang hangin sa buong kampo ay napilipit. Nakakakilabot ito. Kasunod ng alulong ng malakas na hangin, ang suntok ay mabangis na lumapag sa katawan ni Daryl. Sa instant na iyon, nasira ang form ng kalasag ni Daryl mula sa kanyang panloob na enerhiya. Napaungol si Daryl ng palabasan siya ng tolda at papasok sa lupa, na bumubuo ng isang malaking butas. Napunta siya sa lupa 10 metro ang layo. Nang makalapag siya, samuka si Daryl ng isang dugo. Siya ay hindi kapani-paniwalang mahina habang tinatitigan niya si Donahue at masiglang sinabi, "Donahue, ikaw talaga." Tumingin sa langit si Donahue at tumawa ng malakas. Hindi na niya itinatago ang kanyang pagkakakilanlan habang nakalutang siya sa mid-air. Malamig siyang tumingin kay Daryl at biniro siya, "Daryl, hindi mo inaasahan iyon." Tama ang mga mata ni Donahue ay nagniningning ng hindi kapani-paniwalang galit at puot. "Talagang alagad ako ni Master Rama. Vic Ara ang pangalan kong Buddhist. Gayunpaman, hindi ko nakilala ang aking sarili bilang isang Budista. Ikaw na mga bobo ay hindi napansin ang anumang mali. Haha! Gaano kayong tanga lahat? Mabait ako na hindi ka agad pinatay sa aking suntok. Gayunpaman, ang pagtatapos ng iyong buhay ay hindi malayo." Nang sinabi niya ang huling pangungusap na iyon, labis na nasisiyahan si Donahue nang tumingin siya sa Dragon Ball sa kanyang kamay. Sa lalong madaling panahon, makakakuha siya ng kayamanang Emperor Zuan Yuan na naiwan. Kung gayon, madali para sa kanya na bumalik at patayin si Daryl. Nagpumiglas si Daryl na tumayo nang marinig yun, ang kanyang mga mata ay hindi kapani-paniwala na pula ng dugo habang nakatingin siya kay Donahue. Young Master Vic Ara ay Donahue. Paano ko hindi napansin na isip niya? Si Yvette ay tinamaan ng takot habang tumatakbo sa harap ni Daryl. Tinulungan siya nitong tumayo at halos maiyak na siya. "Daryl, okay ka lang?" Ayos ka lang, tumingin si Daryl kay Yvette, sinusubukan siyang aliwin ng kanyang mga mata. Pagkatapos, ibinaling niya ulit ang tingin kay Donahue muli nang may naiisip siya. Paano namatay si Master Rama Anya, na binibigyang diin ang bawat salita ng malinaw? Bilang Commander-in-Chief ng 9 Continents, talagang nakaalerto si Daryl. Sa puntong iyon, nang makilala ni Donahue ang kanyang sarili, madali niyang mahulaan na ang pagkamatay ni Master Rama ay hindi ganoong kasimple. Malamig na tumawa si Donahue. "Hindi mo kailangang hulaan, walang masamang sabihin sa iyo. Ang mabahong monghe, si Rama, ay pinatay mula sa isang pag-atake ng tribo ng Raksasa at ako. Pinilit ako ng matandang, kalbo na tao na gamitin ng Budismo, nararapat siyang mamatay." Kabanata 2433. Siya talaga. Galit na galit si Daryl, at sinunog ng galit ang kanyang dibdib na halos himatayan siya. Galit din si Yvette na namumula ang mukha habang nakaturo kay Donahue. "Donahue, tao ka pa ba? Kinuha ka ni Rama bilang kanyang alagad? Inaasahan na magsisi ka para sa iyong mga kasalanan.
Nagsinungaling ka sa iyong master at tinulungan ang Raksasa tribe na atakihin siya. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa karma? Karma si Donahue ay mukhang nakatago habang ngumisi. Hindi ako naniniwala sa karma. Paano ka naman, Yvette? Ikaw ang kataas-taasang princess of the new world, ngunit mas gugustuhin mong i-degrade ang iyong sarili bilang babae ni Daryl. Hindi ka rin magtatapos ng maayos. Nang nag-uusap sila, dumating sina Era, Chester, Dax, at ang iba pa. Natigilan ang lahat nang makita ang nangyari. Hawak ni Yvette si Daryl, at mapatla ang kanyang mukha, at mukha siyang mahina. Mayroong isang figure na lumulutang sa hangin ng tahimik, na may hawak na 2 metro na haba na higanteng palakol. Ito ay si Donahue. Sa kabilang banda, mayroong isang makulay at maliwanag na bola. Ang higanteng palakol na hawak niya ay kasing ilaw ng araw na sumisikat saan man. Sa kanyang kabilang kamay ay isang makulay, maliwanag na bola ang Dragon Ball. Ang lahat ay hindi kapani-paniwalang galit na galit nang makita nila iyon. Sino pa ang magkakaroon ng Skybreaking Axe, kung hindi Donahue? Ang taong ito ay naging alagad ni Rama at nagtago, ngunit walang nakapansin sa kanya. Napakadumi. Bukod, ano ang bola na hawak niya? Nagtaka sila. Bukod kay Chester at sa iba pa na nakakita ng Dragon Ball dati, nakaduda sina Ambrose, Era, at Heather. Tio Dax, ano yun? Hindi maitago ni Era ang kanyang mga pagdududa at magtanong. Huminga ng malalim si Dax at mabilis na sumagot, ang panganay kong pamangkin na babae. Ang nasa kamay niya, ang pangalawang item na naiwan ni Emperor Zuan Yuan, ang asensya ng dragon, ang Dragon Ball. Dragon Ball. Gulat at galit na galit sina Ambrose at Era habang nakatingin sa Donahue. Masama ito. Mas maaga sa dagat, ginamit ni Donahue si Watson upang nakawin ang bato na dibdib mula sa Simaki clan. Nasa kanya ang Dragon Ball ngayon. Sa madaling salita, ang parehong mga natirang item ni Emperor Zuan Yuan ay nasa kanyang kamay ngayon. Naramdaman ni Chester na may hindi tama nang makita ang ekspresyon ni Ambrose at Era. Hindi niya mapigil ang tanungin, pamangkin kong babae, ano ang nangyayari? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Era habang nakatingin kay Donahue. Tio Chester, alam mo ba, nagdala kami ng kayamanan na binabantayan ng Simaki clan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, ko ito ni Donahue sa amin. Ngayon na nasa kanya ang Dragon Ball, nangangahulugan ito na pareho siya ng kayamanan ng Emperor Zuan Yuan. Nagulat ang lahat at galit nang marinig iyon. Parehong nasa kanya kamay ang parehong natirang item ni Emperor Zuan Yuan. Ang Donahue na ito ay napakahamak. Tila siya ay nagtago sa kampo, higit sa lahat upang makuha ang Dragon Ball mula kay Daryl. Sa hitsura nito ngayon, nagtagumpay siya. Hindi lamang siya nagtagumpay, ngunit kinuha din niya ang pagkakataon na saktan din si Daryl, naisip nila, galit na galit. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Dax ang sarili. Sinama niya ng tingin si Donahue, na lumulutang sa hangin, at umungol, charge! Patayin ang bastardo na iyan. Habang nagsasalita siya, sumabog ang panloob na enerhiya sa katawan ni Dax. Nanguna siya at umakyat sa hangin patungo sa Donahue. Kabanata 2434. Wash! 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 Si Chester, Quincy, Ambrose, at ang iba pa ay tumalon sa hangin at sumingil din sa Donahue. Sila ang nangungunang mandirigma sa lahat ng mga kontinente. Ang bawat solong sa kanila ay sikat at laking gulat sa buong mundo. Sa pagsasama nila ng puwersa, ang pananakot na aura na kanilang pinalabas ay pinaikot agad ang kalangitan. Haha, nais mo akong patayin? Isama mo na. Mukhang baliw si Donahue nang makita niya si Dax at ang iba pa ay umaatake sa kanya. Napahawak siya sa Skybreaking Axe habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakamamatay na titig. Sa totoo lang, orihinal na plano ni Donahue na umalis na lamang. Gayunpaman, nang maalala niyang kailangan niyang maliitin ang kanyang sarili at magtago sa siyam na kontinente na base camp, nagsimulang kumulo ang kanyang galit, at hindi na niya ito matiis. Dahil nasa akin ang Dragon Ball, wala nang iba para mag-alala ako. Bakit hindi guguluhin ang lugar at maging sanhi ng gulo ang buong siyam na mga kontinente base camp? Siyempre, mas maraming tao ang mapapatay ko, mas mabuti, naisip ni Donahue. Malakas siyang umungal, lahat kayo dapat mamatay. Matapos ang isang malakas na ugungal,
Inakbayan niya ng wasto ang palakol. Umungal. Isang malakas na ugong ng dragon ang nagmula sa higanteng palakol. Ang susunod na segundo, isang gininto ang sinag na halos masira ang kalangitan at lupa ang ningning at nag-charge sa lahat. Pakiramdam ang lakas mula sa gininto ang sinag, nagbago kaagad si Chester at ang ekspresyon ng iba. Pinapagana nila ang kanilang panloob na enerhiya upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag sa harap nila. Bang! 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 Ang gininto ang sinag ay bumagsak sa proteksyon na kalasag. Marami sa kanilang mga katawan ang nanginginig, at ang kanilang lakas ay umikot, na halos maging sanhi ng pagbagsak nila mula sa kalangitan. Sigaw ng mga sundalo. Marami sa mga sundalo ng Siyam na kontinente ay walang malakas na depensa. Nagpakawala sila ng masakit na hiyawan sa isang iglap, at marami sa kanila ang itinapon, nakahiga sa mga bukol ng dugo. Nagbago ang ekspresyon ng bawat isa nang makita iyon habang kumukulo ang galit sa kanilang mga puso. Donahue, ang bastardo. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki mula noong huling oras na nakita natin siya. Wala sa atin ang maaaring talunin siya sa kabila ng napakaraming sa atin. Ang ganitong uri ng tao ay magiging isang sakuna kung siya ay patuloy na manatili sa Siyam na mga kontinente. Hindi namin siya hinayaan umalis ng madali. Pinakamahalaga, mayroon siyang bato na dibdib mula sa Simaki clan, at niloko niya si Daryl para sa Dragon Ball. Ang mga mata ni Daryl ay namula sa dugo dahil sa galit habang umuungal, mag-ingat kayo, lahat. Huwag mong hayaang makatakas siya. Sa oras na iyon, tiningnan ni Daryl si Yvette na ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tama ang hinala ni Yvette. Mayroong isang mali kay Vic Ara, at siya ay si Donahue. Kung alam ko kanina at mas nag-iingat, hindi ko bibigyan ng Dragon Ball sa kanya ng walang habas. Bang! 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 Nang marinig nila ang galit ni Daryl, muling sinindi ni Chester at ng iba pa ang kanilang panloob na enerhiya at lumundag sa hangin upang labanan ang Donahue. Matapos ang labanan ng higit sa 10 minuto, hindi pa rin nila siya maibaba. Matapos ang paglinang ng kalahating buwan, ang Donahue ay naging mas malakas. Pagkatapos, nang maipasa sa kanya ni Rama ang diskarteng budismo, ang kanyang antas ay napabuti din ng malaki. Ang kanyang bagong kapangyarihan na sinamahan ng kanyang makajos na sandata, paano magiging tugma para sa kanya si Chester at ang iba pa. Sa sandaling iyon, dumating ang 6 na diwata mula sa Fuyao Palace nang marinig nila ang kaguluhan. Lahat, harapin natin siya. Sumigaw sila, pagkatapos ay tumalon sila sa hangin, singilin sa Donahue. 6 na mga masters ng palasyo, hayaan mo akong tulungan kayong lahat. Nanginginig si Megan habang inilabas ang kanyang mahabang espada at tumalon din sa hangin. Sa sandaling iyon, ang panloob na enerhiya na sumasabog mula kay Megan at ng 6 na masters ng palasyo ay halos pumutok sa kalangitan. Si Cindy White at ang iba pang mga masters ng palasyo ng Fuyao Place ay sikat na mga diyosa ng pamayanan ng World Universe. Ang kanilang kapangyarihan ay pambihira. Si Megan ay dating sect master ng ME sect at ang dating master ng alyansa, kaya siya ay napakalakas din. Sa lahat ng pagsasama-sama ng puwersa, sumisindak ang nakasisindak na enerhiya sa hangin, na ginagawang isang bagyo ang mapayapang kalangitan. Kabanata 2435. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, ang lahat mula sa Siyam na mga kontinente ay pinagpapawisan para sa 6 na engkanto at Megan. Ang 6 na diwata at si Megan ay talagang makapangyarihan, ngunit hindi sila tugma para sa isang malakas na mandirigma tulad ng Donahue. Si Donahue ay mayroong sky-breaking axe pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang 6 na engkanto at Megan ay hindi talagang nagpapanik. Nakita nila si Cindy na umakyat ng isang hakbang at malamig na sinabi, "Kumuha ka sa formation." Minsan sinabi niya na nagsimula ng gumalaw sina Irene, Megan, at ang iba pa. Lumulutang sila, pinaparamdam ng mga tao na naguluhan, at sa isang kisap mata, napalibutan sila ng Donahue. Ethereal 7 Fairies Formation si Daryl, na nasa lupa na nagmamasid, ay laking gulat. Nakita niya na si Megan at ang 6 na engkanto ay nagtulungan kasama ang hindi nagkakamali na pagtutulungan. Ang kanilang mga galaw ay naguluhan ang mga tao. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanilang mga hakbang ay talagang natatangi. Iyon ang Ethereal 7 Fairies Formation ng Fuyao Palace.
Kailan pa nalalaman ni Megan ang tungkol sa Ethereal 7 Ferris Formation? Nagtataka si Daryl, parang nagulat. Ang Ethereal 7 Ferris Formation ay naipasa sa Fuyao pala sa loob ng libu-libong taon. Hindi pa ito naibahagi sa mga tagalabas. Gayunpaman, hindi alam ni Daryl na ng pamunuan niyang Jian ang dakilang hukbo ng North Mona na umatake sa Mid-City, pinayagan ng palasyo ng Fuyao si Megan na sumali sa kanilang mga kasanayan dahil sa mga pangyayari. Ang Donahue ay pansamantalang napailalim sa mas mababa sa 10 minuto salamat sa lakas ng Ethereal 7 Ferris Formation. Sa sandaling iyon, Donahue ay hindi kapani-paniwalang galit na galit sa kanyang puso. Sinaliksik ko ang mundo sa aking buong buhay, paano ako makokontrol ng iilang babae bang? Sa sandaling iyon, kinuha ni Quincy ang pagkakataon at sinunog ang kanyang panloob na enerhiya, na naging sanhi ng paglabas ng isang taybak. Pagkatapos, ang espada ay naniningil sa Donahue kasing bilis ng kidlat. Lahat ng tao sa lupa ay hindi kapani-paniwala na sasabik nang makita nila iyon. Gayunpaman, nagulat si Donahue. Agad niyang inindayog ang Skybreaking Axe upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa parehong oras, Chester at Dax sumali puwersa upang makabuo ng isang malaking fireball. Ginawa ng fireball ang temperatura ng mga nakapaligid na lugar na mabilis na tumaas. Hindi ito maiwasan ni Donahue, at bumagsak ang fireball sa kanyang likuran. Bang! Nanginginig ang katawan ni Donahue habang nagsusuka siya ng dugo, at ang katawan niya ay itinapon sa malayo. Si Dax ay ang Sect Master ng Eternal Life Palace Sect, at si Chester ay ang Sect Master ng Flower Mountain Sect. Sa kanilang mga paglilinang sa nakaraang ilang taon, nakamit nila ang antas ng langit na pagtaas ng langit. Bagaman mayroong palakol si Donahue, hindi pa rin niya may pagtanggol ang sarili laban sa magkasamang pag-atake ng dalawang magkakapatid. Kapatid Chester, Dax, magaling. Sigaw ni Daryl, ramdam ang hindi kapani-paniwala na nasa sabik. Ibaba mo siya at ibalik ang Dragon Ball. Nang marinig nila iyon, muling nag-apoy sina Chester at Dax ng kanilang panloob na enerhiya at nag-charge sa Donahue. Sa sandaling iyon, si Donahue ay mukhang kakilakilabot at nagsimulang magpanik nang harapin niya sina Chester, Dax, ang 6 na diwata, at pag-atake ni Megan. Sa sandaling iyon, si Quincy ay tumalon sa hangin at naglabas ng isang sinturon na katad mula sa kanyang baywang, at pinalo si Donahue. Bang! Ang sinturon ay lumapag sa Donahue dahil hindi niya maiiwasan ito, umungol siya sa sobrang sakit. Agad na lumitaw ang isang dumudugo na sugat sa kanyang katawan, pagdurog sa kanyang laman. Maghintay ka, pahirapan ko kayong lahat isa-isa. Si Donahue ay mukhang nakatago habang pawis na pawis sa sobrang sakit. Hindi na siya naghintay pa, habang hawak niya ang Skybreaking Axe at swang ng ilang beses ng mabagsik. Ginamit ni Donahue ang lahat ng kanyang lakas sa pag-indayog ng palakol. Bang! Bang! Ang paggamit ng palakol ay ganap na pinatuyo ang kanyang panloob na enerhiya. Ang lakas ng ay nakasisindak na kahit na ang langit, lupa, at hangin ay pumuputok o dinurog. Ang pakiramdam ng kakilakilabot na lakas, Chester, Dax, Megan, at ang natitira ay hindi na antala pa. Lahat sila ay lumipat upang maiwasan ang sinag mula sa palakol. Kabanata 2436. Daryl, swerte mo na hindi kita pinatay ngayon. Hindi ka na magiging swerte sa susunod. Umungol si Donahue. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang lumiko at lumipad ng malayo. Sa isang iglap lang, ilang daang metro ang layo niya. Mukhang kakilakilabot si Daryl nang makita niyang nagawa nitong makatakas ni Donahue sa kabila ng pagiging napapaligiran ng lahat. Sundan mo siya, hindi nag-atubiling sigaw ni Dax habang nanguna sa paghabol kay Donahue. Si Chester at ang natitira ay sumunod sa likuran niya. Ang kahon ng kayamanan ng Simaki clan at Dragon Ball ni Daryl ay kapareho niya. Hindi nila siya hinayaang makatakas ng ganun kadali. Si Donahue ay tumatakbo at lumingon sa likod. Hindi kapani-paniwala ang galit niya nang makita niya si Dax na humahabol sa kanya nang hindi mapakali. Ang pangkat ng mga buggers na ito ay hindi lamang sumuko. Naisip niya, bumalik sa base camp ng Raksasa tribe, nakaupo doon si Amastan na may madilim na mukha. Si Natalie at ang iba pang mga mandirigma ng Raksasa ay mukhang nababagabag din. Hinampas ni Amastan ang mesa, galit na galit.
Naisip niya na susuwayin niya ang Siyam na kontinente gamit ang bungo ni Rama upang mawala ang kanilang isip at makaramdam ng pagkatalo. Hindi niya inaasahan na may kakaibang bola si Daryl na maaaring ibahin sa isang dragon. Hindi lamang sila nagwagi sa labanan, ngunit pinatay ni Daryl ang dalawa sa gigantic monsters. Kahit na ang lubos na agresibo na Wild Wolves clan ay nasugatan o pinatay ng labis. Naglakad si Natalie at kinagat ang labi. Pangalawang kapatid, sa palagay ko kailangan talaga nating kausapin ang Siyam na kontinente. Nakita mo na si Daryl ay may kakayahang magpalabas ng isang malaking dragon, kaya't pinatutunayan nito na hindi siya nagsisinungaling. Sa panahon ng labanan ngayon, sinusubukan lang kami ni Daryl na takutin kami. Ipinapakita lamang niya ang peking imahe ng dragon. Kung magpapatuloy tayong mag-away, natatakot ako na baka tumawag siya ng isang tunay na dragon. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Natalie. Hindi siya natatakot mamatay, ngunit nasaksihan niya ang napakaraming tao sa tribo na namatay sa panahon ng labanan. Kung nagpatuloy silang lumaban, baka manalo ang tribo ng Raksasa, ngunit mayroong isang kakilakilabot na presyo na babayaran. Hindi yun ang kinalabasan na nais makita ni Natalie. Pinakamahalaga, nawawala ang kanyang ama, at hindi niya pinapayagan ang kanyang pangalawang kapatid na magpatuloy na kumilos ng walang ingat. Nang marinig niya iyon, si Amastan ay hindi kapani-paniwalang galit. Little sister, sa tingin ko niloko ka ni Daryl. Naniniwala si Big Brother sa mga salita ng kababaihan ng dalawang Siyam na kontinente at nagtapos sa pagkamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nais mo bang magwakas tulad niya? Sumigaw siya. Nakakakilabot ang ekspresyon ng mukha ni Amastan. Nanginginig si Natalie, at sinabi niya kaagad, pangalawang kapatid, hindi tulad ng iniisip mo. Bago hintiyang matapos siya, malamig siyang ginambala ni Amastan, huwag ka nang magsalita. Dapat akong maghayganti sa pagkamatay ng aking kapatid. Gayun din, ang Siyam na kontinente ay naging sanhi ng pagkawala ng aming ama. Kaya't dapat kong bayaran sila sa kanilang dugo. Nang marinig niya iyon, pinadyak ni Natalie ang kanyang mga paa sa galit, saka tumalikod at tumakbo palabas ng tent. Pangalawang kapatid ay hindi makatuwiran. Naisip niya, buntong hininga, ang isang mandirigma ng Raksasa ay mabilis na lumakad pagkaraan niyang umalis at sinabi sa magalang si Amastan, kagalang-galang na anak, nagkaroon ng labanan kanina sa kampo ng Siyam na kontinente. Nakita namin ang isang pangkat ng mga tao na naghabol sa isang monghe, at patungo sila sa mga guho. Nang marinig niya iyon, natigilan si Amastan, at isang malamig na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Haha, mayroong isang komosayon sa kampo ng Siyam na kontinente. Napakagandang balita ito, naisip niya. Tinaas niya ang kamay at kumaway. Magmadali, tipunin ang Fierce Tiger Clan at magtungo sa mga lugar ng pagkasira kasama ko upang malaman kung ano ang nangyayari. Oo, kagalang-galang na anak.